Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of St. Thomas Aquinas. Minabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kapistahan ang lahat po ng parishioners ng St. Thomas Aquinas Parish sa Santo Tomas sa Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Joseph Ripolio. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta rin po sa lahat ng mga Dominican brothers and sisters po natin. Mga kapatid, lahat naman tayo gusto nating maging mabunga, na yung buhay natin ay mayroong katuturan, na yung lahat ng ating pagsusumikap ay nagbubunga. Lahat tayo ay umaasam na magkaroon ng maganda at matiwasay na buhay, masayang buhay, pinagpalang buhay. At ito rin yung nais ng Diyos para sa ating lahat. Kaya nga sa pagnanais din natin minsan na magkaroon ng maganda at matiwasay na buhay, talagang pinagplaplanuhan natin ito. Pero may mga pagkakataon na yung plano natin ay hindi nasusunod, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Ito po yung plano ni David, ni Haring David sa ating unang pagbasa ngayon, na pagkatapos niyang hirangin na hari ng Israel, marami siyang napanalong mga laban, gera, at marami siyang nakuhang pagmamay-ari. And then he suddenly felt the need of focusing himself on the Lord by building a house for the Lord. But the response of Jesus, of God, is what we have in our first reading today. Na hindi si David ang magpapatayo ng tahanan para sa Diyos, pero ang Diyos ay may mas magandang plano. Siya yung magpapatayo ng tahanan, ng bahay, isang dynasty sa angkan ni Haring David. Sa Old Testament, ito yung ang kanyang anak na si Haring Solomon ang nagpatayo ng house o templo, at yung sa spiritual naman na ating interpretation ay ang Diyos ang nagtayo ng house sa angkan ni David sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And then we come to realize here that the plan of God is far better than our plans in life. And so when we come to realize that God has a better plan for us, then like the soil in our gospel reading today, we must be that fertile soil, that rich soil. Ang magiging rich soil ay yung tayo ay receptive, yung tumatanggap kung anuman ang ibinubuhos ng Diyos sa atin. Kaya nga po sa kalinhaga ng ating sa Ebanghelyo ngayon, wag nating kakaligtaan din na ito rin ay pwedeng makita na the parable of the good sower who lavishly threw many seeds. Parang nagsasayang lamang, parang wasteful na pagtatapon ng mga binhi. Pero ito yung Panginoon natin, yung generosity ng Diyos, na kanyang ibinubuhos yung seed, yung salita ng Diyos sa lahat, upang lahat tayo ay pagpalain. At isa rin itong pagpapakita na itong seed na to, ito yung salita ng Diyos, at yung salitang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Magpapahayag ng Diyos na siya ang Diyos para sa ating lahat, at ang Diyos natin
bigay buhos magbigay yan para sa ating ikakabuti at para tayo magbunga, kailangan lang naman nating tanggapin ang pagpapala ng Diyos at gamitin ito sa tama. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salita Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.